Alamin naman natin ang pinakabagong update sa pangangampanya ng mga tumatakbong senador ngayong nalalapit na eleksyon. Narito ang balita ni Carlo de la Peña. 37 araw na lang bago ang inaabangang halalan sa Mayo 12, kaya't mas pinaiigting na mga kandidato ang kanilang pangangampanya. Walang tigil ang kanilang pag-iikot mula sa malalayong baryo hanggang sa mataong lungsod. Sinisikap nila maabot ang bawat Pilipino upang iparating ang kanilang mga plataporma at adhikain. Sa bawat kaway, pakikipagkamay at pagharap sa taong bayan, hangad nilang makuha ang tiwala at suporta ng publiko. Lahat ng estratehiya ginagamit mula sa matinding door-to-door campaigns hanggang sa malalaking rally upang tiyakin na sila ang pipiliin sa darating na halalan. Narito ang pinakabagong kaganapan sa patuloy na pag-iikot ng mga kandidato sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin sa Pasig City kung saan binisita ni Ariel Querubin ang alkalde ng lungsod. Mula naman Caloocan City, nag-motorcade si Attorney Raul Lambino patungong Magalang, Pampanga para sa campaign rally ng Ayusin Natin ang Pilipinas. Nasa Cagayan Province naman sina Senator Bongo kasama ang kanyang kapwa PDP senatoriables na sina Philip Salvador at Attorney Jimmy Bondo. Nag-motorcade naman si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa probinsya ng Rizal. Dumalo naman sa isang programa si Kiko Pangilinan. Si Bonifacio Busita nangampanya naman sa Bacolod City, Negros Occidental. Sa isang pulong balitaan naman, binigyang diin ni Senator Francis Tolentino na dapat paghandaan ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Taiwan sakaling lumala ang tensyon sa pagitan ng China. Si Attorney Angelo de Alba naman bumisita sa Cagayan de Oro noong Biyernes. At yan ang pinakahuling update sa nagpapatuloy na campaign period para sa darating na halalan sa Mayo. Patuloy nating bantayan ang bawat galaw, plataporma at paninindigan ng mga kandidato para mas maging matalino at mapanuri tayo sa pagpili ng ating susunod na mga senador. Para sa mas marami pang updates, manatiling nakatutok dito lamang sa SMNI News. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.